Good morning! Good morning! Yeah, so good morning guys. So welcome po sa ating online training. So ako po si Don Bade, inyong servant for tonight. Ituturo ko po yung mga techniques at sikreto sa paglago sa online business. Okay? So sabi ko, malamang yung iba sa inyo kakilala na ako. Marami na nakakaalam sa background ko. So hindi ko na po i-elaborate pa. Pero ipapashorting ko na lang po. At least para may idea po kayo kung paano po ako na-involve sa online marketing business. Nag-start po ako sa eGlobal at the age of 20 years old. Yan, anak po ako ng dating OFW. Then, college undergrad. Nag-business din kami ng lugawan. High school pa lang ako, tumutulong na ako sa tatay ko magtinda ng lugaw. Hindi na lang po talaga halata ngayon kasi putis mayaman na. Yes! So, nag-start po ako sa eGlobal, 20 years old ako. Then, first time ko po mag-network, I'm a new blood. So, never pa po ako nagkaroon ng experience sa network marketing business. Ginawa ko po yung business, wala pang Facebook. So, that time, medyo mahirap pa. Kasi, alam mo yun, sa pagdating sa communication, kailangan talagang mano-mano. So, wala pang Facebook that time. Inaral ko yung business dahil sa tulong ng mga training din sa eGlobal, nagawa ko po 1 year and a half to, naging millionaires na po ako na eGlobal. Then, after 3 years po, naging global ambassador ako. Yes! Then, ginawa ko po yung negosyo, inato ko po. Pero sabi ko, nakita ko kasi yung ibang mga kasabayan ko, may ginagawa silang kakaiba. Hindi sila lumalabas ng bahay nila, pero nagugulat ako, may pumupunta sila ng office. Nakikita ko, bulto-bulto po yung mga package na binibili nila. And that's the time, yun po yung grupo ng Alliance Unicorn. So, doon po ako na-curious talaga, which is kay Apren Tomada, nagtanong ako, ano yung ginagawa nila? Sinare niya sa akin yung ilang mga basic na online marketing skills, inaral ko po yung business. And then that's the time na, actually po ako, hindi po talaga onliner. Ang onliner po talaga is yung ex-girlfriend ko, na ngayon ay sawa ko na. So, hindi po ako online, siya talaga yung nag-online. Kasi hindi po ako matyaga mag-online. Ang sanay ko po, mas gusto ko po, mas feel ko po yung kumakausap ng tao, mas feel ko yung lumalabas, mas na-develop yung skills ko. So, yun po talaga yung gusto ko. Kaya lang nakita ko yung mga kasabayan ko, talagang umarangkada po yung network nila. Kaya lang sa time, inaral ko talaga yung business. Ang dami ko pong discover ng mga iba't ibang strategy na mga onliner. So, to cut the long story short, pagbating po ng February 2014, nag-start na po ako nag-online. Then, officially, naging online na po ako ng March. March na po ngayon. So, halos talagang second year anniversary ko na po sa online. Yan. So, sign up po tayo sa online training natin. So, Facebook marketing brought to you by Jelly Project 2015. So, okay. So, next. So, once na nag-online ka, ano ba yung mga requirements natin sa online marketing? Number 1 na requirements natin, kailangan po natin ng gadgets. So, basic po yan, kailangan ng gadget. Laptops, cellphone, tablet, depende sa yan, depende yan sa budget mo. Pero kung meron kang budget, mas maganda, lahat yan meron ka. May laptop ka, may cellphone ka, may tablet ka. Ako po, nag-start ako sa pipitsuging laptop lang na napakabagal. At yung cellphone ko that time is BlackBerry na mabagal. Pero pinantsagaan ko po yun na sabi ko dahil to sa cellphone na to at sa laptop na mabagal na to, dito ako kanyayaman. And truly enough, lahat po yan ang bunga. Pero ngayon po, kung may maganda kang gadget, advantage mo na po yan. So next, kailangan may wifi ka. Sa wifi po, mas maganda meron kang wifi sa bahay. Mahirap kasi kung mag-wifi ka at magnanakaw ka lang ng wifi sa kapitbahay mo. Maganda meron ka talaga. Then, kung madalas ka naman lang sa labas, mas maganda meron ka, pwede ka naman mag-load sa Globe or kung nasa ibang bansa ka naman, may data ka. Importante may wifi ka. Sa onliner po, mortal sin ang walang wifi. Okay? So next is backup accounts. Okay, so pwede kang gumamit ng mga backup accounts. Mas maganda, pangalan mo. Okay, kunyari, ang pangalan, ako po, meron ako Don Bade. I am Don Bade at meron pa akong Don Bade. Ang account ko po is nasa 5. Okay, lahat po yung pangalan ko. Para sa naman po yan? Kasi ang maximum lang po na pwedeng gamitin ng isang Facebook account ay maximum lang na pwede na maging friends ay 5,000.
So dahil masipag ka ng prospect, kailangan mo mag-direct ng mag-direct, kailangan marami ka pang Facebook account. So okay? Then script, kailangan mo rin po ng script. Sa script po, nandyan yung presentation script, paano ka mag-invite sa script. So yung mga script na yan, ipoprovide po yan ng upline mo, ng iyong coordinator, o pwede ka rin gumawa ng sarili mo script. Okay? So next. Kita ba tayo? Yan. So upline, pagbukasan. Online marketing advantages. Yan. Kita. Yan, nakita pa rin. Yan na lang. Mas maganda. So yan, online marketing advantages. Yan. So, ano yung advantage pag nag-online marketing ka? So, simple lang. Number 1, global market. So, online marketing, advantage mo, syempre, pag ikaw nag-online ka, ang market mo, hindi ka lang, syempre tayo in global tayo, in world tayo. Ang market natin is buong mundo. Diba? Hindi lang Pilipino market mo, pag ibang lahi ang market mo. Pag ikaw nag-online ka, ang bottom line, mas malaking mamamarket mo. Kasi kung hindi ka mag-online, offline lang, wala namang masama doon. Kaso, syempre, tayo in global, hindi naman tayo in global Ortigas, hindi naman tayo in global Pasig, hindi naman tayo in global Luzon lang. Tayo ay aim global. Diba? So, mas mamamarket natin, mas marami. Second is, mas ma-reach mo yung targeted prospects. Ibig sabihin, kung gusto mo mag-market sa Dubai, type mo lang yung pangalan ng prospect, apelido ng prospect, or pwede ka mag-search na mga ituturo namin sa iyo mamaya. Search mo lang yung names and yung country, mamamarket mo na yung mga nasa Dubai o kung saan mo gustong mag-market. Pero, kung hindi ka mag-online, para ma-market mo o ma-presentan mo yung mga nasa Dubai, kailangan mo pa bumiyahe, kailangan mo pa mamasahe. So, kain oras, kain sa pera, effort, time, pag wala ka sa online. Pero sa online, isang click lang, mas matatarget mo yung mga prospect. Diba? Number 3 is convenient. Sa online marketing, mas convenient siya. Bakit ko po ginusto mag-online marketing? For example, nagbabakasyon ka. For example, ako po kakagaling ko lang sa bakasyon recently. Kung wala po ako sa online marketing, kung ang grupo ko wala sa online, malamang, still, ang grupo ko, nakanganga o kaya, hindi ko sila mamamonitor. Pero kahit ako'y nasa bakasyon, still, namamonitor ko pa rin sila. Bakit? Kasi karamihan po sa mga members ko, mga onliners. So, mas maganda po, mas convenient. Kahit saan mo siya gawin, mas maganda. Kahit nasa ka, magagawa mo siya. Tama po? Then, sa online marketing, ibig sabihin, kahit saan nagagawa mo siya, ano pa? Mas convenient siya. Marketing, mas maganda po kasi pwede mo siyang isabay. Kung nasaan ka man, nagtatrabaho ka man sa ibang bansa, di ba? Kung may work ka man, part-timer ka man, mas magagawa mo siya. Di ba? Ang negosyo mo, 24 hours tumatakbo. Yes. Bakit? Kasi sa offline marketing po, wala namang masama kung nasa labas ka. Kaso, pag uwi mo sa bahay, di ba? Hindi mo na magagawa yung business. Ang business mo, hindi mo na magagawa. Pero pag online marketing ka, 24 hours kaya tumakbo ng negosyo mo. Diba? So, next is, mas mabilis siya. Bakit po? Ako po, experience ko, nung wala pa ako sa online, yung income ko, still, yes, kumikita po tuloy-tuloy. Pero nung nag-start po ako ng online marketing, grabe po yung tinaasan, times 3. At nung pumasok ako sa JV Project, grabe po talaga yung binigay sa akin. Kaya po sa akin, mas minahal ko po yung online marketing kasi mas mabilis eh. Pag ikaw mag-OPP ka sa field, ang kaya mo lang 5 tao sa isang araw. Tama po ba? Yes. Yun na po yung maximum. Pero sa online marketing, yung 5, kaya mong sabay-sabayin. Yes. Ng isang oras lang. Kung sa isang araw, kaya mo mag-10, mag-20, 30, kung may group chat pa, just imagine kung gaano siya convenient. Sa labas, para mag-present ka sa seminar, kailangan mo gumastos. Tapos, paano pag hindi kasya yung venue, maliit lang? Ilan lang yung kasya? 500. Pero samantalang sa online marketing, kahit 1,000, kahit 2,000, kaya siya sabay-sabay. Ibig sabihin, pareho pong numbers game, pareho naman na mape-presenta mo yung mga tao. Ang pinagkaiba lang, mas mabilis mo matatap yung mga gusto mong matap na market. At mas malaki yung market mo at mas mabilis. Okay po ba? Yes! Ang malupit, mas tipid pa. Kasi po ako, naranasan ko, maranasan ko maghintay,
Tama, maranasan ko ang Indian ng mga guests. Samantalang dito, sa online, wala namang Indian eh. Bakit? Di ba? Pag piniam mo siya, makikita mo, hindi man siya sumagot, kinabukasan missing mode, tawagan mo. Walang kawala ang prospect. Tama, mas mauulit mo siya. Okay po? So ano pa? Duplicable siya. Marami kasi nagsasabi sa online marketing daw, mahirap i-duplicate. Tama? Kasi daw, hindi raw nakikita. Yes, given na po yun. Pero, para po sa akin, di hamak na mas madali po mag-duplicate sa online. Bakit? Kasi po scripted na po siya. Diba? Kagaya nito, gumagawa po tayong video ngayon. Diba? Bakit napakagad na mayroon tayong video? Yung mga hindi naka-attend ng training na to, pwede naman nilang panoorin. Kinabukasan, after 2 days. Diba? Isang beses ko lang siya ginawa, pero napakarami makakapanood nito. Okay? Mas duplicable siya. At sa OPP ho, ganun din. Kasi copy-paste. Kahit magpaulit-ulit ka, copy-paste, kaya mo siya. Kung ano yung ginagawa mo, kayang gawin agad ng downline mo. Basta may script lang siya. So, malinaw po ba? Yes. Mas duplicable po siya. Pero syempre, hindi ganun kadali. Kailangan mo siya talagang tutukan at aralin. So, marami na pong talagang nagpatunay yung ganda ng online marketing. Kaya nga po, ang company natin nagkaroon ng A-World. Tama? Kasi sila talaga ay pumasok na rin sa online market or sa global market. And right now talagang marami na rin nagpo-promote na kahit mismo si Robert Kiyosaki, diba? Kilala naman talagang author yan ng Rich Dad Poor Dad, na sabi niya, may sinabi siya dun sa isang interview niya, na kahit meron kang cellphone lang, kaya mo umasenso at yung tama ba? Yes. Which is yung online marketing. So next, napakaganda ng online. Kaso, ano naman yung disadvantages ng online marketing? Okay? So, ang disadvantages ng online marketing, number 1, slow leadership growth. Maganda ang online marketing, pero sabi nga, wala naman perfect. Lahat naman talaga ay meron din mga butas. Pero ito ay maliit lang naman, pero kailangan talagang bigyan ng pansin. Paano siya nagkaroon ng slow leadership growth? Dahil nga onliner tayo, pag nag-online ka, or hindi mo pa nararanasan makipag-interact talaga sa totoong tao o sa grupo mo talaga. So, ang network marketing kasi po is a relationship business. And ang leadership po, na-experience yan through sa tao talaga. O yung talaga nakakausap mo. Tama ba? Sa field, ang leadership. Tama? Yes. Nakakausap mo yung tao personal. So, na din yung leadership. Mas magiging mas natawag dito, yung experience mo, kung sino-sino yung tao makakahalubilo mo, makakausap mo. So, doon ka mag-grow as a leader. Yung mga training ng leadership talaga yan is more sa field. Tama po ba? Yes. Sa online po, meron din naman po mga leadership sa online. Okay? Pero, iba rin po talaga yung, tawag dito, yung mga training na na-attinan natin dito talaga sa field. At ikaw mismo na-experience mo yung mga tao, yung mga concern ng mga tao sa'yo. Which is mas mabilis nag-grow yung mga naranasan mag-field. Okay? The next is less genuine relationship build. Tandaan po natin ang network marketing is a relationship business. So, network marketing is a relationship business. Ngayon, yes, online tayo, makakausap natin yung mga prospects natin, makakausap natin yung mga downlines natin, mga members natin sa internet. Pero syempre, iba pa rin yung nakakausap natin personal. Kunyari, meron yung downline natin, may pinagdadaanan. Di ba? Mas masarap niyang maramdaman yung concern mo pag kasama mo siya at natatawid mo siya. Tama po ba? Yes. So, dun po, sa online marketing nga lang, yun nga, dahil sobrang bilis, may pay-in po talaga. Pero, yung relationship, hindi gano'n na compensate or hindi gaano na lumalalim. Tama po. The next is lack of real networking experience. Ang totoong networker or hardcore networker, di ba, ay tawag dito, na-experience niya yung pagiging hardcore networker na re-reject, nag-fail, di ba, napapagod, napupuyat, etc. blah blah blah. So, na-experience yan sa field. Okay? So, yun po yung mga disadvantages pag hindi naranasan mag-online. So, ano po bang mas maganda? We do suggest mas maganda na nag-online ka at mayroon ka rin experience sa offline. Ngayon, paano na mauna sa ibang bansa ka?
Paano naman kung DH ka or domestic helper ka, karamihan sa mga members natin abroad, wala namang problema dyan, di ba? Mag-online ka kung ano yung skills mo, kung saan ka effective, gawin mo yan. Then pag uwi mo ng Pinas, saka mo ma-experience yung field. Dito ka lalo ang mas mag-grow. Kung nasa ibang bansa ka, kumikita ka ng malaki, kung nasa ibang bansa ka, na hindi mo nararanasan yung field, pero lumaki yung grupo mo, how much more pag uwi mo rito, pag for good ka na, naranasan mo mag-field, mas grabe po yung magiging resulta mo. Yan. Ano ba yung laman ng Facebook? So, number 1 is newsfeed. Yan. So, ang newsfeed po, maraming namang, lahat po tayo may newsfeed. Okay? Ano bang newsfeed? Yung newsfeed, dito po nagpo-post. Ikaw, pag nag-post ka, dito makikita yan ng mga prospect mo. Yung mga prospect mo o yung mga friends mo, pag nag-post sila, dito nila makikita. Actually, dito po lahat tayo nagkakaroon ng connections. Okay? So, ano maganda sa newsfeed? Simple lang, lahat ng post nandyan. Ang makikita mo sa newsfeed mo, yung mga prospect mo o yung mga friends mo na nalalike mo, nagko-comment ka sa post nila, nakakausap mo, ibig sabihin, meron kayong connections. Every time na magtitingin ka sa newsfeed mo, yun yung makikita mo. Pero yung mga friends mo na wala kayong ganong connections, hindi mo sila ganong makikita sa newsfeed mo. So, anong maganda sa newsfeed na to? Kasi every time tayo nagpo-post, para tayo nagpo-flyers. Sa makalumang network marketing, once na ikaw nagpo-flyers ka, diba? Nagpo-flyers ka, gumagastos ka, may effort ka, oras ang inaano mo, nag-stay ka sa isang lugar, namimigay ka ng flyers. So, sa online marketing, once na nagpo-post ka, para ka na rin nagpo-flyers. At lahat ng post mo, yung mga post mo, yung mga prospect mo, nakikita nila yung post mo dito sa newsfeed mo. Okay? So, mamaya may tuturo po kami sa inyo para every time na nagpo-post ka, maganda lang yung ipo-post mo. Then every time magpo-post ka, makikita talaga ng mga prospect mo yung mga post mo. So next. Yan. So next is timeline. Ang timeline po natin, ito yung parang biography natin. Kung ano yung laman ng timeline natin, every time na nagpo-post tayo, kung ano yung laman ng timeline natin, yun yung nagre-reflect sa atin. Okay? So, pakita natin yung timeline ko, idol. Yan. Ngayon po, kasalukuyan po kasama ko ngayon ang aking mga kapatid na coordinators. Marami sila. Ayoko na lang hindi Yan. Grabe po. So, ito mapakita ko sa inyo yung newsfeed ko. Yan. So, kailangan ang timeline mo, punta tayo sa timeline na ito. Sa to. Yan. So, kailangan syempre ang timeline mo maganda. Paano example maganda? Number 1, sa profile picture pa lang, na dapat ang prospect mo. O, di ba? O, tignan mo naman yung profile picture ko. Yes. Pag prospect ka, tinignan mo, willpower is not into success. Ibig sabihin, may kusyante talaga. Pinopromote mo yan. Ibig sabihin, kailangan yung prospect, parang ikaw, pag nakita mo ba yung friend mo, nakita mo yung timeline niya, na hindi ka inga-inganyo, sasali ka ba? Tignan mo yung sarili mong timeline. Diba? Ikaw ba mismo, namomotivate ka, na-inspire ka, everything na tinitignan mo yung timeline mo. Kung hindi, ibig sabihin, yan yung reason bakit walang sumasali sa'yo. Pero kung ikaw mismo na-inspire ka, every time na nag-revisit ka sa sarili mong timeline mo, ibig sabihin, talagang kayang-kaya mo mag-succeed sa negosyo. Okay? So, baba. So, ang pinapost ko lang po dito, lahat kailangan positive. Ang laman ng timeline mo, bawal ka mag-post ng negative. I-post mo yung activity mo, diba? I-post mo kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw. I-post mo lahat ng mga gandang bagay tungkol sa iyong global. Ang timeline mo, ituring mo siyang negosyong na yan. Okay? Ituring mo, yan na yung magbibigay sa'yo ng income. Kaya kailangan, think twice before you post. Okay? So, next. Saya idol. Yan. Yan po ito. So, ganyan. Mix na tayo. Next tayo. Minimize.
timeline. So next is likes. Yan. So, masarap bang maraming likers? Yes. Sino gusto rito maraming likers? Yan. So, ang likes po, yan yung powerful sa online marketing. Bakit? Lalo na sa Facebook. Okay. Pag ikaw nagpo-post, masarap yung feeling na marami kang likers. Diba? Minsan gusto mo talagang nagtitrend pa yung post mo. Iba yung feeling eh. And, alam mo ba, may nabasa ako kagabi. May nabasa po ako kagabi na isang post, sabi doon sa nabasa ko, na every time daw na nagpo-post ka about sa sarili mo sa social media, at maganda yung pinopost mo sa sarili mo. Tapos, pag nagpost ka sa social media, and then marami kang likers, kahit wala kang likers, basta pinost mo maganda, lagi ka, mahilig ka mag-post ng maganda tungkol sa sarili mo, nagre-release ka daw ng tawag dito, ng hormone na positive. Yung, kumbaga, natatanggal mo na yung stress every time na nagpo-post ka ng maganda sa sarili mo. Pag pinupuri mo raw yung sarili mo sa social media, basta yung feel mo lang, yung gusto mong i-feel, i-post regarding sa sarili mo, nag-release ka ng hormone na nakakatulong o nakakatanggal ng stress. Yes. Diba? Kaya kung mahilig ka mag-post, diba? Mag-selfish. Diba? Mag-post sa negosyo, ng etc., ng lifestyle, congratulations. Diba? So, likes. Yan. So, next is comments. So, sa comment po, yan, ito naman, alam nyo naman siguro yung comment, napaka-powerful po ng comments. Siguro, share ko na lang din po. Sa likes po, mabalik ko lang sa likes. Meron po akong ginagawa na hindi ako basta-basta nagla-like sa mga posts ng mga friends ko sa newsfeed. Ang nilalike ko lang, syempre number 1, members ko, yung mga colleagues ko, yung mga kasama ko sa Global, diba? At syempre, yung mga prospect ko. Ngayon, ang ilalike mo lang, yung mga tao gusto mo lang makita sa newsfeed mo. Yung mga tao gusto mo lang magkaroon ng connection sa'yo. Kaya magugulat ka, pag ang nakikita mo sa FB mo, puro magaganda, positive. Diba? Ibig sabihin, ang mga ka-connection mo, yung mga positive na tao. Siyempre, kahit papano, may maliligaw dyan na prospect mo na parang, alam mo yun, hindi mo naman talaga kilala, nilike mo lang yung post niya kasi prospect mo siya. So, hindi mo na control yun. Pero pag ang mga newsfeed mo, ang laman lang yan, puro talaga magagandang bagay. Diba? Iilan lang yung mga naliligaw na post ng prospect na wala lang. Ibig sabihin, nasa right track ka. Pero pag ang newsfeed mo, ang laman yan, puro negative, banggaan, diba? Puro mga emotional na tao, nakuho, diskarel ang negosyo mo sa online. Bakit? Kasi ang nilalike mo, hindi mga positibong tao. Kaya syempre, bago mo i-like din, diba? Tingnan mo kung sino yung mga taong ilalike mo. At maganda yung ilalike mo, prospect mo, at yung makasama mo rin sa Global. Kung meron ka mga negative na kamag-anak o negative na mga friends, mas maganda, unblock mo na siya kasi, or block mo na siya kasi hindi siya makakatulong sa negosyo mo. So, malinaw po ba tayo doon? Yes. Then, sa comment po, maganda ho, every time na nagko-comment ka, huwag lang mag-comment ng masabi lang. Ano yun? Kunyari, nag-post yung apply mo, nag-post ng magandang, kunyari, naglabas siya ng sasakyan, nag-post siya. So, yung iba rin, nagpo-post lang na ano, ay power, ay grabe. Okay lang naman po yun. Pero mas maganda kung magpo-post ka, maganda, inspiring message. Diba? Eh, for example, prospect mo, ako po ginagawa ko to, hanggang ngayon ginagawa ko rin siya. Yung prospect mo may pinost. May pinost siya na selfie niya. Diba? Tapos bagong gising, medyo hindi ano, sakto lang. Bagong gising nag-post siya. Imbis na like, usually ang ginagawa ko dyan, nagla-like ako at nagko-comment ako. Ang kino-comment ko dyan, wow, ang cute naman. Wow, blooming. Kahit hindi. Bakit po? Kasi, ma-feel niya. Diba? Ma-feel good siya sa comment mo. Ngayon, may mga prospect ka kasi na kahit anong ligaw mo sa FB, kahit anong recruit mo sa atin niya sa FB, hindi mo siya makuha. Pero ako one time, yung mga prospect kong nire-recruit ko dati, hindi ko na siya nire-recruit. Ang ginagawa ko na lang, everything nagpo-post sila, nilalike yung post nila, tapos nagko-comment ako ng maganda. Alam mo, talaga pong ang nangyari, kung sana silang sumali sa akin. Kasi everything nagpo-post sila na kino-compliment ko yung mga post nila. So, malinaw po ba? Yes. So, next is
friend request. Yan. So sa friend request po, dito po nyo matatagpuan yung mga taong nag-friend sa'yo or gusto makipag-friend sa'yo. So tip lang din po sa friend request, okay lang naman po mag-confirm ng mag-confirm. Pero, again, advice ko lang po, ako po kasi sa akin po, okay lang naman po mag-confirm. Kaso, take note po, hanggang 5,000 lang po ang pwede nyong i-confirm sa friend request. Tama po? Eh kaso, syempre, gusto mo talaga mapalaki yung empire mo sa online, gusto mo mapalaki yung grupo mo, hindi naman lahat makikita ng 5,000. Kasi sa gusto mo, dadami talaga more than 5,000 eh. Tama po? So, ngayon, titignan mo lang din kung sino yung mai-confirm mo. Eh, paano kung nakita mong, tawag dito, nakita mo naman na parang hindi naman siya prospect, eh di, huwag mo na lang i-confirm. Eh, paano kung nakita mo mga OFW or kaya, potential na prospect siya, kaya pwede mo na confirm yan. O kaya, mga taga-in global, pwede mo na confirm yan. Okay po? So, ganun lang siya kasimple. So, next is, notification. Yan. So, sa notification, dito nyo po makikita lahat ng mga prospect nyo, or friends nyo, yung mga post nila, yung mga activity nila. So, lahat ng mga friends nyo yan. Yung mga nagla-like sa post mo, mga nagko-comment sa post mo. Minsan may manliligaw dyan sa notification mo, interesado na pala mag-join sa'yo. So, kailangan, chine-check mo rin siya. So, malinaw po ba? And may tuturo po ako sa inyo na every time na nagpo-post kayo, kayo yung makikita ng prospect nyo lahat. So, mamaya po ituturo. So, next. Yeah. So, groups. So, ako po, ito po yung sample ng groups ko. Ito po. So, ito po yung ginawa naming groups ng 2014. Yan. Ang pangalan po niyan, AubiFB Millionaires Project. So, nung nag-start po kami dyan, 4 lang po kami. And right now po, ito hindi na po ito updated. Almost nasa 200 na rin po ito. 200,000 na po yung laman ng groups na to. And halo-halo na po yan. May mga members and non-members. Okay, may mga prospects. So, ang groups po, dito po yung tinatawag natin ng secondary group o dito tayo mag-a-add ng mga prospect natin at members natin. Ito po yung secret group. Okay? So, next. Yan. So, centering room. Again po yung groups po natin, kailangan po isetting natin siya na naka-secret. Okay? Hindi po naka-open. Kasi pag naka-open po yan, at every time na may nagpo-post ka, naka-open yan, yung may mga, ibig sabihin naka-open yan, kahit sino pwedeng pumasok dyan, kahit sino pwedeng mag-comment dyan, kahit sino pwedeng kumuha ng mga prospect dyan. So, kailangan po naka-secret group yung group natin. So, centering room activities. So, number 1, activity po natin sa centering room, yung mga remittances. Okay? So, malamang ikaw dyan nag-online marketing ka na, and malamang kumukuha ka na rin ng remittance. O for example, hindi ka pa kumukuha ng remittance. So, pwedeng hiram ka sa upline mo. Kunyari, yung upline mo may remittance siya. So, hiramin mo, di ba? I-post mo sa group mo. Kailangan po yung centering group mo o yung group page na binanggit ko na naka-secret group, meron siyang remittance na pinopost, may shipments, okay, yung mga OFW, yung mga package nila, pag nag-ship ka o yung mga nag-ship yung upline mo, pinopost mo dyan, yung mga ATM, yung mga mind setting, yan, mamaya ipapakita ko po sa inyo lahat yan. Yung results, so, kuyog, mamaya papakita ko po yan, kuyog, which is yan yung, for example, merong prospect na interesado ng mag-join sa organization mo at nagsabi niya na, inquiries yan, yung prospect nagsabi niya na, how to join. So, ibig sabihin, may interesado na tao. Ano na yun pwede possible mag-join na yun. So, ang gagawin mo, pupuyogin mo yan. Anong puyog? Yung mga members mo, lahat ng grupo mo, pati ikaw, kakausapin nyo lahat ng prospect. Okay? So, next tayo. Pakita natin yung centering group. Ito pa pala. So, ano pa? Activities natin is policy. So, sa centering group po, meron po tayong dapat policy. Sa isang group po kasi, marami pong members yan. And, for example, ako na lang po. Sa OB po, sa grupo ko po, meron po kaming policy. Kasi, sa isang group, maraming members. Tama po. Ngayon, kung sino yung nag-add
na tao dun sa secret group. For example, ako, inad ko si Miss Janice App, prospect ko siya. Inad ko siya dun sa secret group. Ibig sabihin, ako yung nakapag-add sa kanya. Once na sumali siya, sa akin siya mapupunta. Okay? Kasi sa dami ng members na nandyan sa group na yan, pwedeng mag-agawan yan sa prospect. Para po maiwasan yung agawan sa prospect, kung sino yung nag-add dun sa prospect, sa kanya mapupunta. Okay? So, paano yan? Mamaya po, ituturo ko sa inyo lahat yan. Delete nega post. Every time po na meron nagpo-post ng negative sa value 1 room o centering room natin, kailangan i-delete nyo po agad yan. Okay, di-delete nyo agad. Album, marketing plan. Kailangan yung marketing plan natin, yung OPP natin, naka-album na rin siya. Album, product demo. Yung product demo po natin, kailangan po naka-album na rin siya, nandun siya sa centering room. Success stories, nandun na rin. Backup accounts, yung mga accounts mo, di ba, na pwedeng katulong mo sa pag-network sa online and commercial. So, punta tayo sa centering room para mapakita ko po lahat ng sinasabi. So, are you learning? Yes! I-edit ko na lang. Yeah. So, eto, FB. So, eto. Yan. So, yan. So, eto na po yung ating secret group. Ito po yung sa grupo ko. Naka-secret group po siya. Again, ang tawag po natin sa secret group, ito yung training, ito yung centering room. Kumbaga sa Global, meron po tayong tinatawag na seminar room. Diba? So, lahat po ng mga prospect, lahat ng mga members nandun sa seminar, parang ito po, seminar room po to. Pero sa online, ito po yung seminar room natin. Dito tayo magpapasok ng mga prospect. Okay. So, kailangan, syempre, may maganda kang cover photo. Pwedeng cover photo mo, grupo mo, or pwedeng yung events ng company or events ng grupo mo. So, depende sa iyan. Depende na yan sa pagiging creativity mo. So, sa amin po, every 3 months pinapalitan po namin siya. Depende sa schedule ng company. Kagaya po ngayon, may darating po tayong 10th year anniversary. Diba? So, ito para ma-promote na po yung events, yun na po yung ginagawa namin cover photo. Okay, so next is, so ito po yung laman. Baba natin, idol. Yan. So ito po yung unang-una, kailangan po, meron pong naka-pin post. Yan. Pin post na welcome message. So ang welcome message natin sa secret group. So ito po yung ginawa namin. Yan. Welcome to all our guests worldwide. Okay. So, sinabi ko po dyan yung pangalan ng grupo ko. Yan, nakalagay, we have the power to create wealth in Facebook. Kami ay grupo ng mga former OFW. Ginamit ako pong former OFW kasi marami na po mga nag-for good na kasama namin dito. Okay? So, kami ay mga grupo ng mga former OFW na layunin ay i-share sa mga kababayan natin. So, ang kagandahan ng balita na hindi lamang pag-ibang bansa ang kasagutan sa pagkita ng malaking pera. Kundi meron isang aim global na kayang bigay lahat ng pinapangarap mo. Freedom kasama ang pamilya using the power of Facebook. Under na aim global, blah blah blah. So, see more mo? See more. Yan. So, ikaw, pwede mo na rin pong gayahin to. Okay? So, screenshot mo lang, makikita mo naman yung script. Screenshot mo lang. Or pwedeng edit mo na lang. Depende po sa'yo kung ano yung gusto mong ilagay. So, ako po, ito po yung ginawa ko sa grupo ko, bababa dyan. Yan. Gumawa po ako ng video, message, para every time po na may prospect po na nag-visit sa secret group namin, ito po agad yung piniplay. So, play mo, idol. Yan. Ginaya ko po si Dr. Ed Cabanto. Yan. So, meron po ako ng message. So, sinasabi ko po dyan, yung layunin ng grupo namin, ano ba yung pwedeng mangyari sa kanila pag sumali sila. Yan. Daming 1,300. Sige, baba mo. So yan po. Yan.
Depende po sa iyan kung ano po yung gusto mong, baka taas mo pa ito. Depende po sa iyan, yan, kung ano yung gusto mong message. Okay? So, pakita natin. Yan. So, ang comment natin is 1.3 comments. Yan. So, baba mo pa ito. Yan. Ito po, ano po yung ginagawa nila? Pag meron po kami mga members na bago, ito po yung ginagawa nila. Doon sa naka-pin post na video, pag may pinasok silang prospect nila dito sa secret group nila, mini-mention po agad din yung pangalan para mapanood yan. Okay? So, ang bilis ng duplication kasi hindi ko na kailangan i-welcome yung prospect, hindi ko na kailangan i-PM yung prospect kasi may video na ako or pwede rin script message, tas pictures. Karamihan po kasi script message and pictures yung welcome message nila. Pero ako iniba ko lang po ginawang video. So, yan, mini-mention na nila. Lahat ng prospect nila, naka-mention siya. So, alam niyo po ba yung mention yung app? Alam niyo po ba yun, di ba? App, tapos yung pangalan ng prospect. Yan, lalabas yung highlight ng blue. So, yan, enter na nila. Ayan, kagaya nito. Pakita mo yan. Yan, o, yan, o. So, every time na may prospect, nakikita nila. At every time mini-mention nila yung prospect nila, makikita ng prospect nila yan sa notification nila. Okay? So, ganun. Yes. Malinaw po ba? Yes. Yan. Centering page. Centering page. So, next natin. Baba natin. Sige, baba na natin. Ito po yung laman ng centering page natin. Baba natin. Yung mga about sa Global. Ayan. Sige, baba pa. Baba. Ayan. May products. Baba pa. Ayan. May transaction namin. Kinuha namin. Kagabi lang yan. Ang laman yan, yung may perang nagpadala. So, every time po may nagpapadala, pinopost agad namin dito sa timeline namin. Pero usually dito talaga. So, ayan po, nilalagay namin. Ito na ang padala mo. Sis Gloria Soriano, nakuha na namin sa Cebuana. First transaction. Salamat sa tiwala sa Team Audi. Happy at your service. So, direct yan ni Miss Lorena Persay. Palakpakan nyo naman. Yes. Yan, so baba. Nag-start po kami na 4 lang kami sa secret group na to. Okay, 4 lang po kami. And right now po, grabe na po kasi umabot na po ng almost nasa 200 yung laman, yung secret group na to. Basta po lang 150 or gano'n. Sa sobrang dami na po. And ano po, isa lang po to sa secret group namin. Kasi marami na po kami yung mga galing dito, nag-create na rin po sila ng secret group nila. Nagkaroon na po sila. So, kanya-kanya na po, pakita natin agad. Ayan. So, ayan o. Iba-iba na sila o. May mga kanya-kanya na silang secret group. So, yung iba 50,000, 10,000. So, gano'n na po. Dumami na siya. Take note po, nag-start din tayo. 4 lang. So, kung ikaw dyan, mag-isa ka lang, 2 ka pa lang, okay lang yan. Diba? Pero kung may grupo ka na at mag-online ka, naku po, mas mabilis ka. Nakikita ko kung mas kaya mo bilisan compare sa akin. So, yan. Actual talaga. Sinapply means. So, balik tayo doon. So, ano pa pong bang laman na centering room? Balik tayo doon. So, are you learning, guys? Yes. Audi FBI. No. Yan. Baba natin. So, yun yung actual. Yan, actually ho yan. May mga nagpo-post. So, yung mga nasa Nigeria. Baba natin. Baba natin. Sige lang. Yan. Meron din po kami. Pag nag-post kami, nag-video na rin. Diba? Hindi na po kami basta pictures. Mas maganda, video na rin. So, next. Yeah. Tapos yung mga details, pinopost na rin namin dyan. So, ganun po kasimple lang. So, balik tayo dun sa topic natin. Kanina. Hindi mo try na minimize. Minimize. Great. Yo. Keyboard. Ayan. Yan. So, saan po tayo? Ito po yung
activities. Pinakita ko na po, remittance, shipping, mind setting. For example po, may mga result. Upline mo, result na upline mo. O kaya, result ng crossline mo. Maganda po, i-post mo po doon. Okay? So, next is, balik tayo doon, idol. Delete na post. Ano pa? Yan. Then, dun sa FB mismo. Every time po, pag mayroong nagpo-post ng negative, kailangan po naka-check ka lagi dyan. Kasi sa secret group po, minsan, hindi po natin maiwasan na may talagang mga, alam mo yung mga nagkiklik ng viral na scandal. So pag nag-click po yung mga yun, pati yung secret group mo po, madadamay. May mga prospect po na gano'n. So kailangan po, naka-ready ka agad para i-delete yan. So balik tayo dito sa open. Ito. So ano po, kailangan po again, kailangan po i-delete po agad. So, sa photos tayo. Yan. So, baba. Albums. Yan. Albums natin. So, papakita ko po sa inyo yung laman ng, ano yung dapat laman ng album ng centering mo. Yan. So, sa amin po ito, yung laman, kunyari, yan, import delivery price, nandiyan na po. Yung events ng grupo mo, nandiyan na rin. Brunei, global packages, yung mga packages sa iba't ibang bansa, Arabic translation, English presentation, kailangan meron na rin dyan. Diba po pa ito? Ayan, yung mga events ng company. So next, baba mo pa. Yan, tie-up school. Nandiyan na rin po. Yung awards, legalities, kailangan naka-album mo yan. Yan. So ano pa? Yung global package, nandiyan na rin yan. Events ng company, taas mo pa. Next pa tayo sa album. Ayan, sige baba mo pa. Yung presentation ng 7 heads, huwag namin kalimutan, kailangan nandiyan, baba mo pa. Products, at syempre yung presentation, yung OPP. Diba? Kailangan po nandiyan yung OPP kung pakita natin to. Yung marketing plan. Kung gusto mo lahat yung buong marketing plan, ilagay mo dyan. Lagay mo dyan. Or kung gusto mo yung short na marketing plan, i-album mo rin. Bakit po? Kasi meron tayong mga members na hindi pa marunong mag-present. Paano kung offline ka? Tama? So at least, kung meron na naka-album, at least yung member mo, i-mention niya lang yung prospect. So, mababasa na ng prospect. So, malinaw po ba? Yes. Are you learning? Yes! Yan. So, next tayo, idol. Yung mga scholarship, kailangan nandun din po yan. So, balik tayo dun sa presentation kanina. Yan. So, ano pa? Bukod sa ayan po yung activity natin. Ayan. Tapos, and every time din po palang nagpo-post ka sa centering room, I do suggest, minsan nagpo-post ka rin ng mga commercial. For example, prayers. Usually, ito po yung ginagawa namin commercial. Jokes at prayers. Kasi po, nalaman po namin yung technology na to kasi meron akong napuntahan na isang secret group ng mga OFW na hindi about sa business, hindi about sa global. Nakita ko po, meron pong nag-post doon na, alam mo yun, nonsense lang siya. Parang hulaan mo tong prutas na to. Diba? Yung kakaibang prutas. Ay, grabe po, ang dami nung likes. Diba? Umaabot ng 5,000 likes. Napakasimple lang nun ha. Minsan prayers, umaabot ng napakaraming likes, libo-libong likes. So sabi ko, why not try kaya namin dito? Alam niyo, nung tinry namin sa centering room, nag-post lang kami one time ng prutas na, alam mo yun, hindi maintindihan na prutas. Umabot po siya ng 2,000 likes. Bakit po? Kasi may mga prospect tayo, may mga friends tayo sa Facebook na, alam mo naman, na hindi naman talaga lahat makukonvince agad natin sa negosyo natin. Kasi yung mga yan, nandyan lang sila sa room. Minsan nakikita nila yan. Hindi lang nila pinapansin. Baka mamaya yung iba, interesado sa ibang bagay. Tama? So, once na nilike nila yan, nagkakaroon lalo sila ng connection dun sa center room natin. Okay?
Kasi para lagi makita ng prospect mo sa newsfeed niya, yung post mo sa centering room o yung post ng grupo mo sa centering room, kailangan may activity siya na ginagawa sa centering room. Okay? Para lagi niya makita yan. So, para magkaroon, kailangan mag-post ka ng mga commercial, ng jokes, na prayers, etc. Blah, blah, blah. Yung mga tipong saktuhan lang na post, hindi regarding sa business. Kasi minsan, doon ka makakapag-hakot ng mga prospect. So, malinaw po ba? Yes! Wala. Okay na. Yan.